Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa banlat ng YouTube. May bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 69 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 42 na mga comments. Conrado Amugawin. Meron siyang 37 na mga comments. Jelen Quezon. Meron siyang 32 na mga comments. And Lerma Sondita. Meron siyang 21 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Mebrado, and Bia Bibar. I-greet rin po natin mga kababayan, syempre ang ating pong mga suki, yung mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Avila, Len Gonzalez, Emi Sarino, Maria Cristina F. Manimbao, Mary Jane Tan, nandiyan po si Aspernito, Jillian Quezon, Michael Vinas, Sil Razonable, Florifigo Mapak, Joseph Barriedo from Masbating, nandiyan po si Emmy Mapalad, nandiyan po si Cry Cry and Antonio Payos. At syempre, i-greet po natin ang happy birthday ang ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Okay? At syempre, doon po sa ating mga kababayan pong mga viewers na kagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad ang inyong mga umaga kasi marami po tayong mga baon po ng mga pasabog at napakainit ng mga balita. At syempre, hindi na po natin makalimutan, mandibang tayo ng mga katarataduhan po, mga pinapakalat po ng mga fake news ng kabilang kampo. Okay? At syempre mga kababayan ko, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kababayan po ng mga OFW na walang sawa pong sumusuporta dito lagi sa ating munting programa. Thank you so much. So anyways mga kababayan ko, siya nga pala, sino po ang nagulat dito na nag-decide po yung mga Duterte daw, sabi po ni BP Sara mga kababayan, na tatakbo po yung Three Stooges, yung tatlo pong Duterte mga kababayan, si Digong, si Basti at saka si Pulong, by next year sa midterm election mga kababayan, tatakbo sila bilang senator. Sino po ang nagulat mga kababayan? Please comment dyan sa baba at saka babasahin nyo natin yan mamaya mga kabayan. At syempre, as serban, hindi naman tayo nagulat. Pero medyo konting gulat lang po. Konti lang naman dito kay Baste at kay Pulong. Pero syempre kay PRRD mga kabayan na hindi na. Kasi kilala na ho natin yan. Kilala na ho natin yan si Digong na noon pa man mga kabayan, mahilig talaga si ito, gumagawa po ng mga intriga na hindi siya tatakbo, mag-retire na ho siya. Diba sabi niya mga kabayan, mag-retire na ho itong si Digong. Pero alam ho natin, kasi
Kasi tayo po ay ready always, mga Marcos, mga pro-admin ng mga vlogger, ready ho always. Kasi hindi natin alam ang mangyayari bukas mga kabayan. So dito po sa style po ni Digong, alam na ho natin yan. Napaganon-ganon kasi, pabalintong-balintong kasi ang kanyang mga plano mga kabayan. So nung time po na sinabi na po ni Sara na tatakbo daw, ayon daw sa kanyang mama, ay yung mama pala ang gusto makahabayan. Talagang nagulat ako kasi ang sabi po ni BP, ang may gusto daw na patakbuhin ng senador yung tatlo. Kasi gusto ito na plano makahabayan ng kanilang mama. Nakalimutan ka lang yung pangalan po ng kanyang mama makahabayan. Di ba sabi po ni BP, sabi ng aking nanay, sabi ako ng mama, na patakbuhin daw bilang senador, itong si Digong, itong yung kanyang kapatid, si Basti, at saka itong si Pulong. Wala palang isang desisyon itong si Digong makahabayan, no? Or hindi pala siya yung nagdesisyon. Ngayon natin nalaman, ngayon po natin mo nalaman mga kababayan na mga siguro noon pa man yung mga nagdesisyon dito po tungkol ito sa kanilang mga politiko na mga style, political career nila, siguro ang kanilang mga kababayan. 'Di ba? Sinabi na ngayon mismo ni Pipi Sara, nag-decide dito at ang gusto po ng kanyang nanay, patakon po yung tatlong 3 Stooges mga kababayan. 3 Stooges? Sinong sabi, Sir Ivan? Nabasa ko lang 3 Stooges daw. Kilala ba natin yung 3 Stooges? Pero alam nyo kababayan, so ipagpatuloy na po natin na pag-usapan po itong tatlo kasi nga siyempre meron po akong mga ebidensya mga kababayan na ipapakita natin, i-connect po natin po sa hindi na tatlo, apat. Kasi may nakita po ako, ito pong advisor po ni BP Sara mga kababayan na siguro napuno na dito. Siguro na po ng mga kababayan kasi nga ayon po sa kanyang statement doon po sa Facebook at saka sa Twitter, gusto niya na si BP Sara daw maging seryoso na dito. Kasi nga 'di ba parang hindi talaga mature si BP Sara mga kababayan Sa tingin ko lang sa nakita ko lang parang hindi mature. Lalong-lalo na dito po sa kanyang style, kanyang mga pautot mga kababayan, 'di ba sinagot na niya kung ano daw nangyari ito sa kanyang last sa kanyang liig. Yung merong pikla to mga kababayan, 'di ba sinagot na po ni BP Sara, tapos sabi niya mga kababayan na meron daw mga nagtangka daw na gurgurin siya pero hindi daw nagtagumpay mga kababayan. Doon pa lang parang nagiging sa tingin ko lang parang nagiging Hitad or Maharlika 2.0, ito pong si BP Sara mga kababayan. Nakita natin po sa kanyang mga style na hindi talaga siya mature at hindi siya bagay dito maging presidente. Gusto ba natin ganyang style po yung maging presidente mga kababayan? Di ba? Mukhang tanga talaga Mukhang talaga parang 2.0 na hitad talaga Di ba? Napaka-liar. So mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga, ito po mga kababayan, kung marami sa inyo na nagulat po sa desisyon dito po ng mga Duterte, yung Duterte makabayan, Duterte 3, kasi nga alam nyo ba na siya nga pala, meron po silang plano dito na i-endorso or naging endorso dito po sa kanilang mga grupo makabayan, grupo po ng Duterte. Yes, meron pong sumikat ngayon na isang vlogger, as in sumikat makabayan, kaya nga maraming kumakapit dito ng mga vlogger rin po kasi lumaki na po ang pangalan ng vlogger ito makabayan. Pero meron kasi ako nakita na isa pong picture na inendorso niya makabayan yung Duterte. Dito pa lang sasabihin ko na kung siya rito ay kakapit po or dito siya parang sasakay siya dito sa gusto po ng mga Duterte makabayan, masisira po ang kanyang pangalan. Sa tingin ko lang dito, pero mamaya pag-usapan natin yan. Pero ang nakakagulat makabayan, meron kasing balitang lumabas ngayon na kung saan, bago na po natin po ito na pag-usapan, I think mga makabayan, ilang hours pa lang po. Not hours. Actually, bago na po natin na pag-usapan kasi nga may kumalat doon po sa Twitter at saka sa Facebook mga kababayan na isa po sa vlogger po ni Digong, influencers po ni Digong at talagang rabid po kung manira nung time po sa panahon pa po ni Digong mga kababayan na buntis daw. Yes, yan ngayon ang kumalat. Kaya pala, hindi na natin siya masyado pong nakita makahabayan na bumabanat dito. Di ba napansin mo natin hindi siya natin nakita po na bumabanat po dito po sa grupo ng mga Marcos or kanang ipinagtanggol niya yung mga Duterte. Hindi natin napansin makahabayan. Mukhang nagtago. Pero meron kasing kumalat ngayon. Siguro may nakita, siguro may nakaalam nito at baka meron siyang napagsabihan na nabuntis daw siya ng isang senador makabayan, ng isang senator. Kung sino yan, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba.
Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibutan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kabayan, syempre, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po kasama natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama rin po natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And syempre, help me welcome sa ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, as usual, sa good news muna tayo. At saka before ko ipakita mga kababayan, yung balita po nila ni PBBM at saka ng ating gobyerno, ipakita ko muna sa inyo. Kasi nga, ito po ay ginamit mga kababayan ng mga DBS na mga vlogger kasi nga siyempre nagpanic mode sila ngayon kasi nga hindi po natinag ang kanilang ginagawa dito ng mga paninira po kay PBBM at ng ating gobyerno. Talagang solid suporta pa rin po ang mamayang Pilipino dito kay PBBM. Hindi natinag mga kababayan. Ilan na ba lahat ang kanilang ginagawa po ng mga rallies? Yung mga rally nila, wala namang ibang goal yan mga kababayan. Di ba kundi lagi lang isinisigaw doon na BBM resign. Wala pong ibang goal mga kababayan, walang ibang point po kung bakit sila nagrarally. Kasi nga gusto nilang iupo, ito pong isang Hitad 2.0 mga kababayan na si BP Sara bilang gusto nilang iupo po at saka papalitan nila si PBBM. Pero hindi ho yan mangyayari. Bakit? Suportado po ng ating gobyerno si PBBM. Wala pong nakitang mali ang ating gobyerno sa mga ginagawa po ni PBBM. Maganda po ang mga plano po ni PBBM kababayan. Kaya kung napapansin nyo po, unti-unti na tayo ditong nakaka-recover po sa mga problema dyan sa Pilipinas. Even though nakita ho natin na ito pong dolyar mga kababayan, di ba alam mo natin yung dollar, talagang medyo mataas mga kababayan, 58 point something, mataas talaga. Pero hindi lang po ang Pilipinas ang naapekto mga kababayan, hindi naman po ganun ka grabe yung epekto sa Pilipinas, hindi po. Malakas lang po talaga ang dollar po ng US. Pero ang epekto mga kababayan, hindi lang po sa Pilipinas, all over the world. Naapektuhan ng mga kababayan. Ulitin ko lang po, hindi lang po ang Pilipinas na naapektuhan dito, pati rin po ang ibang lugar. So anyways, una sa ating pag-uusap ang mga kababayan kasi gusto ko lang i-debunk to. Gin-highlight kasi nila, di ba alam mo natin yung Pogo mga kababayan, medyo na problema ngayon ng Pogo at may plano po ang gobyerno natin na i-ban na po ang Pogo sa Pilipinas. Kung sakaling mangyari ng mga kababayan at saka ma-close na po ang lahat ng mga Pogo dyan sa Pilipinas, marami pong mawawalan po ng trabaho. Totoo lang, marami pong mawawalan po ng trabaho. Kasi ayon dito sa balita po ng SMNI, gin-highlight na mga kababayan. As in, ibinalik-balik na ito, siguro mga 5 times ko na yata ito nakita mga kababayan. Itong balita to, sabi dito na mahigit 20,000 na ang mga Pinoy, mahigit 20,000 na mga Pinoy ang maaaring mawala ng trabaho kapag naipasara ang Pogo sa bansa ayon sa DOLE sa kanilang interview sa kapihan sa Manila Bay. So ngayon mga kababayan, sabi nila kapag ma-close daw yung Pogo sa Pilipinas, 20,000 na mga Pinoy daw ang mawalan ng trabaho dyan sa Pilipinas. Agree ba tayo mga kababayan? 20,000 daw lahat na mga Pilipino mawala na trabaho dahil daw kung i-close or i-ban ang Pogo sa Pilipinas. I don't think so. Hindi ako maniniwala mga kababayan, hindi ako maniniwala dyan. Kasi nga ang kanilang calculations dito ay hindi po yan nagtugma sa totoong nangyari. Naghanap kasi sila dito ng mga issue mga kababayan na pwede nilang ikakasira dito sa Marcos administration kay PBBM. Alam mo natin yan. Kasi nga siyempre, alam po natin ginagawa mga kababayan, maghanap sila po dito ng butas sa ating gobyerno. Pero ang butas mga kababayan, it does not make sense talaga at talagang ito pong ang maniniwalaan dyan yung mga tanga at saka yung mga ob-ob at saka ang kanila po mga alipuris mga kababayan. Sila na po dito ang naglulukuhan. 20,000, sakali lang, sakin natin po 20,000. Sa 20,000 na mawalan po ng trabaho mga kababayan, all over na, i-generalize natin po yung Pogo. I-generalize po lahat ng mga branches po ng Pogo mga kababayan. Let's say 20,000 ang mga Pilipinong natanggalan ng trabaho dahil po shutdown po yung Pogo. Hindi ko maniwala po sa number yung mga kababayan. Bakit?
Ayon po sa aking pagkakaalam, kasi nga niresos ko yan the other day mga kababayan, hindi po magiging 20,000 ang mga Pilipinong mawalan po ng trabaho dahil po sa pag-close itong Pogo or sa pag-ban po ng Pogo. Bakit? Alam nyo ba, ayon po sa PAOK, ayon po sa taga NBI at ayon po sa sinabi ho yan ng Tangduli mga kababayan na 90% po yung mga trabahante dyan sa Pogo ay mga foreign nationals mga kababayan. Mga foreign nationals, 90% po yung mga workers dyan sa Pogo. Ang ibig sabihin, yung 10%, let's assume 10% po yung mga Pinoy nagtrabaho dyan sa Pogo, pero ang kanilang trabaho mga kababayan, alam niyo ba kung ano? Ang trabaho nila ay cleaner. Ang trabaho nila, security guard. Ang trabaho nila mga kababayan ay iba lang po. Hindi naman po yung mga quality po ng mga trabaho talaga, yung katulad po ng mga ITs or ano ba mga ginagawa na dyan sa loob ng Pogo, mga scammer sa loob eh. Hindi po lahat mga kababayan, kundi ang majority dyan, nagtrabaho po dyan sa Pogo ng mga Pinoy, security po, security at saka ano pang isa mga cleaner, yung mga ganun po ng mga trabaho, hindi po lahat yung sa mga IT nila, yung mga trabaho po ng mga Pinoy. So ano man yan, let's say, sakyan po ng 20,000. Kung 20,000 mga kababayan, makuha ko yan. Makakita po ang ating gobyerno na pwede pong ipasok yung 20,000 daw na mga Pinoy na mawalan ng trabaho dyan sa Pogo, pwede ho yan ipasok po sa ibang mga kumpanya. Pwedeng gawin ho yan ng ating gobyerno mga kababayan. Dapat kung magbitaw sila dito ng balita, dapat yung malapit po sa katotohanan. Pwede ho yang gawin po ng ating gobyerno. Kasi nga kapag mag-decide po ang ating gobyerno mga kababayan na i-ban po ang Pogo sa Pilipinas, hindi ho yan pababayaan po ng ating gobyerno yung mga Pinoy nagtatrabaho dyan at mawalan po ng trabaho. I'll give you an example mga kababayan. Naalala niyo ba yung nangyari po ngayon sa Sofitel? Nabalitaan na ba natin yung Sofitel mga kababayan? Di ba meron silang mag-cease na sila, mag-shutdown this coming July 1 mga kababayan. Yes, mag-close po ang Sofitel. Ang balita na yan, that is how many months ago yata mga kababayan. Di ba? So July 1, mag-close na po yung Sofitel. So marami pong mga Pilipinong mawalan po ng trabaho dyan sa Sofitel mga kababayan. So ano po ang ginawa ng ating gobyerno? Alam niyo ba si Efelisa, talagang hinanapan niya dito ng solusyon mga kababayan para hindi po mawalan ng trabaho yung mawalan po ng trabaho sa Sofitel. Yes, si Efelisa po. Lisa Aranita Marcos po ang gumawa ng way para po hindi sila mawalan po ng trabaho mga kababayan. Anong ginawa niya? Kinontak po ito pong si Joey Concepcion mga kababayan. Kilala ba natin si Joey Concepcion? Siya po yung CEO, president po ng RFM Corporation mga kababayan. So kung magtanong kayo, ano ba yung product po ng RFM Corporation? Ito si Joey, isa siyang bilyonaryo mga kababayan. Yes, isa po siya sa bilyonaryo dyan sa Pilipinas. But I'm not sure mga kababayan kung napasok po siya sa mga top ng mga billionaire sa Pilipinas. Pero noted siya na siya po ay billionaire at meron siyang malaki po na kumpanya dyan sa Pilipinas. Ang kanyang mga produkto mga kababayan na hinawakan, lapos siya makita yung mga produkto na yan, siya po ang naghawak niya mga kababayan, yung Royal, yung Selecta, Sunkist, yung sa Fiesta, basta marami pang ibang mga kababayan na mga products, siya po ang naghawak niyan. So siya po dito ay parang sa mga pangnegosyo po ng mga micro MSM yata ang tawag niya mga kababayan. Yes, meron siyang mga negosyo ng ganyan. At saka dito rin po sa Lazada at Shopee at isa pang mga pang selling platform mga kababayan, meron siyang mga siguro corporation ba or meron siyang mga kapartner dyan na pwede po mabili ang kanilang mga products through online lang po. So nakipag-partner po itong si Joey Concepcion dyan po sa mga online selling platform. So ngayon, kinausap po ni Efelisa mga kababayan na tutulungan po ni Joey Concepcion yung mawala na trabaho doon sa Sofitel. At nagkumpirma na po itong si Joey mga kababayan. So ayon to sa balita, para meron po tayong idea mga kababayan, sabi dito, Lisa Marcos asked Joey Concepcion to help displaced Sofitel workers. His solution doesn't involve job offers. Sabi dito, Concepcion, the President and Chief Executive Officer of RFM Corporation, shared the First Lady's involvement in helping Sofitel workers in his June 17 column for the Philippine Star. Sabi po ni Concepcion mga kababayan,
It was also the First Lady who approached us to help the displaced employees of Sofitel Philippine Plaza, which is to cease operations by the end of June, July 1 mga kabayan. A lot of these employers are veterans in the tourism industry, and I am sure they will have a lot to contribute when they start their own businesses given the real-world experiences in hospitality. Conceptions Go Negosyo, a non-profit organization dedicated to helping micro, small, and medium enterprise, conducted an entrepreneurship mentoring session for the affected employees on June 10 and 11. They were given tips of starting their own business. So tutulungan po ni Concepcion mga kabayan yung mga workers na mawalan po ng trabaho ng Sofitel. So probably, ito rin po ang mangyayari mga kabayan. Malaking posibilidad, tutulungan rin po ni Felisa yung mawalan po ng trabaho dyan po sa, kung i-close po yung Pogo mga kabayan. Ganun po talaga na matulungin po yung mga Marcos. Ganun po sila kagaling po ng mga leader mga kabayan. Hindi talaga nila pababayaan po ang mamayang Pilipino. Yan po ay taliwas po sa mga sinasabi po ng kabilang kampo mga kabayan na lagi pong nanira, wala dang ginagawa si Felisa, wala dang ginagawa si PBM. Tingnan nyo, mismo na po si Joy Concepcion ang sabi mga kabayan na lumapit sa kanya at nakiusap po si Felisa, tutulungan niya yung mawalan po ng trabaho. Okay? So wag kayong maniwala dun sa maggunggong na yun eh. Mas maganda para sa akin mga kabayan, no? Kung i-close mo yung, let's say, sa estado dito na ma-close po yung Pogo, marami po ang mailigtas sa mga scamming. Marami po ang matulungan dito mailigtas sa mga gambling addiction mga kabayan. Kasi nga ang involved dito yung Pogo, siyempre sa mga gambling, di ba alam mo natin, yung mga online nila ng mga gambling mga kabayan. So kung ma-close po yung Pogo, marami dito mailigtas sa gambling addiction. Marami rin po ito mailigtas po sa mga scamming mga kabayan o sa mga scammer. Okay? So anyways, for na po ito mga kabayan. Ito mga gunggong talaga ito eh. ito mga alipuris po ni Digong mga kabayan. Kung mag-isip man lang, dapat yung hindi sila maribatan, di ba? Dapat mag-isip sila po ng mga pambutas dito sa ating gobyerno, kay PBM, kay Felisa, yung hindi sila kaya pong ribatan mga kabayan. Buti na lang ang kanilang mga argumento dito, buti na lang po ang kanilang mga tirada dito, yung kaya natin sagutin mga kabayan. Kaya nating sampalin ng ebidensya. So anyways, nakatawa rin po mga kabayan. Kasi nga diba hanggang ngayon, tira pa rin sila ng tira dito po sa rice po ng Romualdez Rice po mga kabayan. Diba alam mo natin, nakita natin po yung picture po na Romualdez Rice. Kaya nga pinost nila doon sa TOPS Coalition na anti-IPAL law mga kabayan. Sinabi mga ito, anti-IPAL law daw. Yung pamimigay daw ng Romualdez ng mga bigas mga kabayan, anti-IPAL law. At sinakyan po yan ni Roque, sinakyan po ng mga, siyempre yung mga alipuris ng mga kabayan, and also included po dito ni Vivian Velez. Sinakyan mga kabayan. Unang-una, hindi ba sila nag-iisip na Romualdez Rice lang po nakalagay mga kabayan? Di ba? Romualdez Rice, wala pong nakalagay na Speaker Martin Romualdez Rice mga kabayan. Paano nila maisip, paano nila na sure na si Speaker Martin Romualdez po ang namigay po ng bigas niya mga kabayan? Ang mga Romualdez, mga mayaman ho yan. Mapera po yung mga Romualdez. Meron siya, I'm not sure kung sila ba ay millionaire or baka billionaire mga kabayan. Yung mga Romualdez, sila po ay billionaire. So kayang-kaya po nila mamigay po ng mga bigas. But it does not mean na yan po ay kay Martin Romualdez mga kabayan. Kasi nga nakalagay lang po Romualdez Rice. Baka sa kamag-anak lang po. Baka yung picture na yan sa kamag-anak lang po mga kabayan at gustong mamigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Diba? Yan dapat ang kanilang isipin dito. At doon po sa mga politiko ng kabilang kampo ng mga Duterte mga kabayan, diba ayaw nila na maglagay daw ng mga mukha nila, ayaw lang maglagay dito ng mga pangalan nila kapag sila doon mamigay ng ayuda mga kabayan. Yan po ay katarantaduhan. Kasi marami itong nakikita dito na mga pictures ng kabilang kampo na marami silang mga paayuda na mga kabayan na meron silang mga pictures dito. Like for example po dito po sa kay Pulong mga kabayan. Ito the other day lang to. I think this is 4 days ago yata. Namigay po si Pulong ng bigas, sakong bigas mga kabayan. Pero ang kanyang pangalan nandyan po Pulong.
Diba? Dabaweños. First Congressional District, Davao City, Disiplinado, House of Representatives, Pulong, Duterte mga kababayan, Pulong, nandiyan yung pangalan ni Pulong. So alam mo natin sa mga Duterte. Iba po mga kababayan, ito rin po kay Bongo. Yan kay Bongo, diba klaro-klaro talaga si Bongo mga kababayan. Yan, Senator Bongo. Hindi pa yan paipal. Diba? Kulang na nga lang mga props makabayan siguro yung lalaki niyan parang props lang ni Bongo kasi nga parang yung bit-bit dito na yung sa lagayan po ng tubig merong Bongo, ang t-shirt Bongo, pati rin sa gilid makabayan meron pong Bongo. Parang kulang na lang na isang puppet po katulad po sa ginagawa po ng Jollibee na meron silang mga props makabayan. Parang ganun, kulang ng ganun na lang Ang ginawa po ito ng lalaki, parang props po ni Bongo. At ito po mga pinamimigay po ni Bongo makabayan, meron talagang pangalan po na Bongo. Hindi ba yan paipal? Diba? Katulad po sa mga palugaw po ni Bongo makabayan, hindi ba yan paipal? Like for example, dito rin po sa cellphone makabayan, yan, kasama po niya si Duterte, kasama po niya si Digong at si Bongo. Cellphone ng Cherry Mobile, nilagay po yung mukha po ng cellphone ng ni Digong at saka ni Bongo makabayan. Always talaga si Bongo Mahilig talaga mapaipal si Bongo makabayan. At saka marami yung ibang mga cellphones. Dito po, basta marami yung ibang makabayan. Pati nga dito sa Malasakit Center na card, meron pong Bongo. Diba? Hindi ba yan paipal? Alam niyo po, kayo mga DBS, kayo po mga alipuris po ni Digong, you have to make sure na kapag kayo ay maghanap dito ng butas, kayo po ay manira po ng ating gobyerno, manira kayo kay SMR, kay PBM, kay Felisa at ng ating gobyerno, you have to make sure, dapat siguraduhin ninyo na hindi kayo mababalikan or wala pong dumi ang inyong ginagawa nung time po ni Digong makabayan. Diba? Kasi nga, makita naman natin dito ang gusto nilang gawin. Gusto lang pong ipapahiya po si SMR makabayan. Pero ang kanilang pamamahiya dito, pwede silang baliktarin kasi mas marami po silang ginawa nung panahon po ni Digong and until now, ang kanilang kaipalan. Mamigay sila ng ayuda, complete name makabayan. Kahit si BP Sara, meron nga siyang nilagay po na kanyang complete name makabayan. So yan po ay paipal. Diba? Kung kayo po ay manira, dapat siguraduhin ninyo na hindi kayo mababalikan. Okay? So, ayun mga kababayan ko, before mag-jump po sa ating next topic, ipakita ko muna sa inyo ang good news po, ang balita ng ating gobyerno, at saka balita rin po kay PBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-5 LEDAC meeting ngayong araw sa Malacanang. Dito na talakay ang estado ng 25 priority bill na napagkasunduan ng Kongreso noong nakarang taon. Positibo naman ang ilang opisyal ng pamahalaan na makatutulong ang mga panukala sa pagsusulong ng socio-economic transformation ng administrasyon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-5 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ngayong araw sa Malacanang. Ang LEDAC ang nagsisilbing consultative at advisory body sa Pangulo sa mga programa at polisiya na magagamit sa pagkamit ng mga hangarin ng bansa. Sa naturang pulong, inilabas ang mga prioridad na panukalang batas na ipinangako kapwa ng Senado at Kamara na ipapasa bago magtapos ang kasulukuyang sesyon. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, natalakay sa meeting ang status ng 25 priority bills na napagkasunduan noong nakaraang taon. Positibo si Senate President Francis Escudero ng pagpasa sa mga naturang panukala ay makatutulong sa pagsulong ng socio-economic transformation ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez sa bagong liderato ng Senado. Ilan sa mga panukalang prioridad na maipasa ang pagreforma sa Philippine Capital Markets, Archipelagic Sea Lanes Act, amendments to the Right-of-Way Act, excise tax on single-use plastics, at rationalization of the mining fiscal regime. Nariyan din ang amendments to the Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, Department of Water Resources, Create More Act, amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, at amendments to the Rice Tarification Law. Para sa second list ng prioridad ay ang Blue Economy Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, amendments to the Universal Healthcare Act, Open Access and Data Transmission Act, Waste to Energy Bill, Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC, at Unified System of Separation, Retirement, and Pension of Military and Uniformed Personnel.
Kasama rin ang E-Government Act o E-Governance Act, amendments to the Agrarian Reform Law, at ang Philippine Immigration Act. Ang iba pang panukalang batas na nasa advanced stages na ng deliberasyon ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, amendments to the Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act, Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act at Philippine Maritime Zones Act. Kabilang din ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act at VAT on Digital Services and New Government Auditing Code. Sa ngayon, 17 bills na ang nalagdaan para maging batas mula sa 59 LEDAC Common Legislative Agenda Bills na ipanukalang ipasa ng 19th Congress. Ngayon lang matatawag na sariling lupa ang minanang sakahan mula pa sa kanyang lola. Yan ang kwento ng isang benepisyaryo sa probinsya ng Quirino na kabilang sa nabiyayaan ng titulo ng lupa sa tulong yan ng programa ng Department of Agrarian Reform. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang kwento alamin sa ang Pangulo at ang magsasaka. Ako po si Jerwin Macadenden, 42 years old, ARB beneficiary ng probinsya ng Quirino. Si Lola, siya yung dating nagtatanim ng puno rito, mais at saka puno ng kamoteng kahoy. Nakalipas ang ilang taon, yumao na po siya at pinagkatiwala sa akin ng lupa. At ako na po yung nagtanim ng mga prutas at mga iba pang pagkain po rito at saka nag-aalaga na rin po ng mga iba't ibang klase ng hayop. Mula nung sinimulan namin ito, nagkaroon kami ng pagkakataon na libre ng aming ulam at nakapagbenta rin po ng mga ibang prutas para mapantulong sa aming pamilya at sa mga nag-aaral ko pong anak. Nag-umpisa na rin pong nilakad namin sa DAR ang pagpapalipat ng pangalan sa aking lola papunta sa akin. At nung April 17, 2024, nakuha ko na po yung title at nakapangalan na po sa akin. Ngayong pong umaga, utos ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, ibigay na ang titulo sa lahat ng Agrarian Reform beneficiaries. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos, kay mahal na DAR Secretary Conrado Estrella III at sa lahat ng pamunuan ng DAR. Masaya po ako at masasabi ko na rin po, meron po kaming sariling lupa na sinasakat. Lola, kung nabubuhay ka pa, nakita mo na sana na fully developed itong lupain mo ngayon at ipagpapatuloy para sa kaunlaran ng iyong mga pamilya. Bagong Pilipinas, bagong buhay para sa pamilyang magsasaka. Ayan, so palapakan naman natin po yung Marcos Administration mga kabayan. Palapakan po natin siyempre si PBBM. Di ba, buti na lang talaga na naupo po si PBBM mga kabayan bilang presidente. Talagang kitang-kita ho natin po sa mga mukha po ng mga farmers na sila to'y nagpapasalamat na sabi nila na finally meron pong nakatulong sa kanila dito po sa kanang lupa mga kabayan. Kung hindi po naupo si PBBM, baka siguro hanggang ngayon makabayan, hindi pa rin po masa kanila ang kanilang lupa po na sinasakahan makabayan. Kasi noon po sa previous admin, nabalitaan ba natin na ganyan makabayan? Diba? May nangyari ba na ganyan sa previous administration? Diba wala? Bakit? Kasi nga si Digong nakafocus siya sa EGK makabayan. Diba alam mo natin kung saan po nakafocus itong si Digong. At sa panahon po ni Digong, napabayaan niya yung mga farmers natin, which is napaka-importante po ng role po ng mga farmers sa ating lipunan makabayan, sa komunidad natin. Kasi kapag walang farmers, wala po tayong makakain. Kaya kung titingnan natin dito, yung programa po noon ni Apu Lakay, ginaya po ni PBBM. Kasi sa panahon po ni Apu Lakay makabayan, ang ganda talaga, napaganda talaga ng sitwasyon po, ng estado po ng Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon na yon. Kasi nga, nag-boom kasi ang mga farmers nung panahon na yon. Kaya tayo po ay sagana sa pagkain, sagana po sa bigas makabayan. Sa panahon po ni Apu Lakay, tayo po, sa hindi po nakakalam, tayo po ay exporter po ng bigas makabayan. Tayo po ang nag-export. Pero sad to say, sa panahon ngayon, tayo po nag-import makabayan. Di ba? Kawa talaga eh. Pero anyways, ang proseso na yan, ginawa na po ni BBM. Ang proseso po yan, para po tayo maging rice sufficient, ginawa na po ni BBM. So how many years from now, kaya masasabi ko dito, swerte po ang maupo po na next presidente. Kasi nga naayos na, unti-unti pong naayos na dito ni PBBM yung problema natin po sa agriculture makabayan. Kaya masabi natin dito, swerte po ang maupo na next president. Kaya dito pa lang po makabayan, mag-isip-isip po tayo kung sino po, siyempre, yung magiging next na presidente na after po kay PBBM, dapat piliin po natin po yung ipapatuloy dito
ang ginawa po ni BBM sa mga farmers, sa mga fishermen, at sa iba rin po ditong mga kababayan natin po nangangailangan po ng tulong, dapat ipagpatuloy. Kasi kapag hindi po, kasi kapag yung stooges po, kapag kasi yung maupo po and the next president, yung maging next presidente, yung stooges, alam mo na yung stooges, yung membro sa mga Duterte, naku po, haharangan makabayan, may stop yan. Kasi ayaw na po nila sa mga Marcos, naging anti-Marcos na po sila. So yung mga ginagawa ngayon ni PBBM, mga plano ni PBBM, yung mga proyekto ngayon na mga pang matagalan talaga na mga plano po ni PBBM, hindi no yan mapapatuloy. Bakit? O tingnan mo dito, naging anti-Marcos na po ang mga Duterte. So dapat choose wise, iboto natin po kung sino po ang tama, at saka siyempre, isipin po natin po before po tayo magboto makabayan, okay? So piliin po natin po ang karapat-dapat na mumuno po sa bansang Pilipinas, okay? So anyways, i-shadowmar natin before natin pag-usapan po si Sara, at saka after papunta tayo doon sa ibig kong sabihin makabayan na meron daw di umano na nabuntisan itong si Senador Makabayan. And the worst is, nakatawa kasi vlogger po ni Digong Makabayan. Di umano. Mamaya po usapan natin yan. Siyempre, isa-tumar natin. Nandyan po si Ashin, Teresa de la Cruz, Rolando Ulay Diaz-Agpawa, Maricar Becker, Samway Vlog. Nandyan po si Ferdy Naguit, Sarah Brightman Vlog. Hi to Carmila Sanchez from LA, California. Isa-tumar rin po natin si Noni Vetting, Clay Guillermo, nandyan rin po si Jess Tubtob from Calamba, Laguna, Melanie Esguera, Ashen, nandyan rin po si Nonay Floren Hills, Evandelina Mamdo, nandyan rin po si Lilian Nalyabing, KJ Cervantes TV, and hi to Gloria Marquez from Guam. Okay, so pag-usapan natin makabayan, ito pong si Fiona, si BP Sara Makabayan. Gusto ko na talaga gusto ko lang bansagan na ngayon na Hitad 2.0 Makabayan. Kaya gonggong talaga eh. Parang naging bata. Yung sanagot niya, yung nangyari ito sa kanyang liig Makabayan, parang bata talaga eh. 'Di ba? Mamaya babalikan na po natin 'yan. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung balita Makabayan tungkol dito po sa planong pagtakbo ng tatlong Duterte. For more details, let's watch this. Magiging aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawa pang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for Senator? Yes, tatlo ang Duterte next year. Dagdag pa ni VP Sara, si Davao City Mayor Baste Duterte ang tinitingnang tumakbong Pangulo sa 2028 elections. Habang ang bise, babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Sa kabila niyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analyst, tila finiflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. Ngayong hindi lang isa kundi tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. But I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay political analyst Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Yun nga lang, of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want to run? All of them. Are they doing this for the people or for the family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can be brought against them. Because basically, you're running, all of you, it's an overkill. Galit sa isang political family. Sa gitna niyan, matatanda ang sinabi ni Attorney Harry Roque na si VP Sara ang magiging leader ng oposisyon. Pinabulaanan niya ng bise. Wala akong pinag-uusapan ngayon na politika. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos
Pero naging matipid ang tugon niya nang tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nang ihain niya ang kanyang resignation bilang DepEd Secretary. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Hindi rin masagot ng diretso ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bukod dyan, napansin din ng netizens ang hiwa sa leeg ng bise mula noong inanunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinumbukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Paliwanag ni VP Sara sa video na yan. Di naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Dinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. Walang binanggit na pangalan ang bise pero hindi naman sekreto na nagkatensyon sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na pinaringgan pa ngang tambaloslos o isang ganid na mythical creature. Sabi kahapon ni Romualdez na miss na niya ang dating unit team. Obviously, we miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal and we only wish the Vice President nothing but the best. Dito sa kanyang video makabay, no? Dito po sa pagsagot niya tungkol ito sa kanyang chikinini, tungkol ito sa kanyang last sa liig makabayan, sabi niya, tinangkaan daw siyang gurgurin, pero hindi daw sila nagtagumpay makabayan. So nung finalapan po ng tanong, sinong gumurgur sa kanya? Silang lahat daw. Ang daming nadamay makabayan. Tingnan nyo, ang daming nadamay. Silang lahat gumurgur, gonggong talaga eh. Siguro hindi gurgur yan, kundi jerjer. Jerjer. Joke lang. Siguro hindi gurgur eh. Yung gurgur, palitan ng letter E. Hindi yung gurgur, kundi jerjer, yung makabayan. Binaliktad niya lang po. Hindi naman tayo utoto. Yung dito, kung gurgur yung makabayan, yung nilaslas siya dito sa liig, malamang, kung totoong ginurgur, no, dapat mas malalim po na sugat makabayan. Pero kitang-kita natin hindi po malalim yung sugat, kundi parang ano lang yung sa kukon lang. Sabi mo ka ng una, chikinini. Chikinini ba yun? Inday Sara, chikinini ba yan? Sino bang nagawang chikinini? Hindi ba si yung mahilig po madribble? Baka siguro nagdribulan sa makabayan. So nagdribulan sila. Baka naganon siguro kasi nga nanggigil eh. Ang ganda mo, Bibi Sara. Siguro ka na makabayan, no? So anyways, doon po sa kanyang video, nakita talaga natin na hindi pa talaga mature si VP Sara Makabayan, no? Hindi pa talaga mature eh. Parang naglalaro lang siya. Parang napalitan lang po siya na tumakbo Makabayan. Kasi nga dito pa lang po sa being isang DepEd Secretary, wala, incompetent talaga eh. Wala no value added, wala nakuha po na magandang pong proyekto na ibigay dito sa DepEd or anuman na mga plano niya na gawa para po sa DepEd. Wala Makabayan, as in wala. Zero, wala, incompetent. Kasi magsabi pa ng ganyan yung IDCOM kung mayroon pang magandang nagawa dito si VP Sara Makabayan dito po sa pagiging DepEd Secretary. Diba? So ngayon, dito po sa kanyang sinabi, babalikan ito Makabayan, kasi nga sinabi niya na, di ba klaro-klaro yun, sabi niya na ito daw desisyon po ng kanyang nanay na patakbuhin daw ang kanyang mga anak, si Baste, si Pulong, na maging senador. Si Baste Makabayan, si Baste, ito yung plano na patakbuhin nila in the future bilang isang presidente Makabayan. Kasi si VP Sara, babalik siya sa Davao na maging isang mayor lang po. Baste, para po sa maging tatakbo bilang presidente Makabayan, mananalo kaya yun? Si Baste? Tanong ko lang Makabayan, ano ba ang nagawa ni Baste? Ano ba? May napatunayan ba si Baste Makabayan? Kahit isa man lang Makabayan, may napatunayan ba si Baste? Sa mga taga Davao, dyan po sa Mindanao, give me one. Kung ano ba ang napatunayan ni Baste Makabayan? Diba? Tapos tatakbo siya bilang presidente po sa year 2028. I don't think so. Itong sinabi po ni VP Sara Makabayan, sa tingin ko lang ginawa tayong tanga. Si Baste, kung sakaling tatakbo siya sa 2028, pero in the last minute Makabayan, papalitan pa rin yan.
Sigurado tayo dyan, papalitan pa rin mga kabayan. Kasi ang ginawa nila dito, they are testing the waters. Kung sakaling mag-decide sila dito, tatakbo po narinig na po nila, sinabi po ni BP Sara na si Basti tatakbo ng presidente sa year 2028, titingnan nila yung survey mga kabayan. So kapag lagapak pa rin po lagi ang survey po ni Basti, siguro mga 5 months before sa eleksyon mga kabayan or 6 months before sa eleksyon, mag-decide sila dyan na papalitan po ito si Basti. Hindi yan papatuloy mga kabayan. Katulad po sa ginawa po ni Digong, di ba? Meron siyang proxy. After po sa last minute, pinalitan ho nila. So yan po ang maging style po dito ni BP Sara. Ginayan niya ang kanyang papa mga kabayan. So ngayon, dahil po sa tanong may nagtanong kasi, ano ba, di ba sinabi po na tinanong po ng political analyst mga kabayan, kung sakaling mananalo po yung mga Duterte sa pagiging senador, para sa bayan ba talaga sa makabayan? 'Di ba? Para sa bayan ba talaga yung mga Duterte or para sa kanilang sarili? Doon ako sa number 2 makabayan, para po ito sa kanilang sarili. Bakit? Kasi itong pagtakbo nila bilang isang senador, kung manalo man sila, God forbid, kung manalo man sila makabayan, alam nyo ba ito ang kanilang escape plan? Escape plan nila yan. Bakit? Dito pa lang po sa issue po ni Dilima makabayan. 'Di ba binantaan na po ni Dilima itong si Digong na babalikan niya at papanagutin niya makabayan. Papanagutin po ni Dilima itong si Digong. Meron pa kasi ang problema dito sa ICC, nadagdagan dito sa issue po ni Dilima makabayan. So kaya nga nakapag-decide dito si Digong na samantala sabi niya noon na retire na siya, mahina na siya, maedad na siya at ayaw na sa politika. Gusto niya mag-retire makabayan, pero bakit siya nakapag-decide na tatakbo bilang senador na even though siya na ngayon po ay ugod-ugod na, nahirapan na nga siya maglakad makabayan, tapos magiging senador siya. Bakit? Kasi kapag manalo siya bilang senador, meron kasi siyang immunity makabayan. So hindi siya makasuhan dito. Maka-escape siya sa kanyang posibleng mga kaso makabayan. So ganun kasi ang mangyayari. Ang gagawin na ang ginawa dito, that is escape plan ng mga Duterte. Dito rin kay Pulong, di ba meron pong 51 billion po na issue makabayan. 51 billion pesos po na issue. Ang kay Baste, meron pong issue dito sa EJK na nangyari dyan sa Davao makabayan. Ang daming problema po ng mga Duterte. Kaya magiging escape plan nila ang pagtakbo nila bilang senador po sa next year makabayan. Okay? So ngayon, dahil po doon sa pagsagot po ni Sara makabayan nga dahil nga mayroon siyang chikinini, nalaslas po ang kanyang liig makabayan, tapos sabi niya parang pangbata talaga ang kanyang advisor hindi ho yan nagustuhan. Yes, hindi po nagustuhan ang kanyang advisor ang sagot po dito ni BP Sara makabayan. At gusto po dito ni Claro Ganac. Si Claro Ganac siya kasi yung isa sa advisor po ni BP Sara makabayan. So sabi niya, Sara should start being serious. She is, after all, the second highest official of the land. The country deserves her honest, mature, and intelligent views on national issues. Her penchant for cheesy and trivial posts and no comment response to media interviews doesn't earn respect. So ngayon, nagising na po itong si Claro Ganac makabayan. Nakita niya siguro ang kanyang alaga, si BP Sara na hindi pa talaga qualified po maging presidente. Kung the way po siya sumagot po sa mga tanong sa kanya, sa mga ambush interview, ang pangit po talaga. Hindi po yan nakakabilib makabayan. Ang bumilib man dyan, ay siyempre yung mga bubo, yung mga tanga, ang kanilang mga alipures, at ang kanilang mga nauto makabayan. Sila lang po dito ang talagang hahanga doon po sa sinabi po ni BP Sara. Pero yung mga matitinong tao, yung kahit hindi po maka-Marcos makabayan, kahit hindi ba maka-Marcos, o hindi po maka-pro-admin, nasa neutral, kung sila po ay gumagamit po ng critical thinking at magaling talaga mag-analisa makabayan sa political affairs, sa political issues, sa mga nangyari po sa gobyerno natin, hindi po bibilib sa sinabi po ni BP Sara. I can assure you that. Hindi po bibilib sa sinabi po ni BP Sara makabayan. Kaya nga nagising na ngayon ang kanyang advisor. Dapat ang gawin dito po ng kanyang advisor, gawin po dito sa kampo mo ni BP Sara, dapat batukan niya ang kanyang handler makabayan. Kaya saan pa po sa kanyang advisor, meron pong handler yan, si BP Sara. Sino ang isa po sa handler po ni BP Sara makabayan? Sino sa tingin ninyo? Napansin niyo ba yung video po, yung sinagot po ni BP Sara? Kanino po naka-courtesy makabayan? Napansin ba natin yon? Diba? Courtesy from
doon po kay Badoy. Si Lorraine Badoy, mga kabayan. Courtesy from Lorraine Badoy. Ang ibig sabihin, siya po nag-video noon, si Lorraine Badoy. Iniba lang po ang kanyang boses, mga kabayan. Diba? Isa po sa mga handler ni VP Sara itong si Badoy. Dapat batukan po ni VP Sara itong kanyang handler kasi ang pangit po. Kung kanyan man ay publicity, either, diba, maraalam mo natin yan, good publicity and bad publicity is still a publicity. Pero yung publicity po na ginawa ni VP Sara, hindi po yon magiging maganda ang outcome ng kanyang ginawa, mga kabayan. Totoo yan. Hindi po. Kahit hindi po sa mga Marcos, sa mga Pinklawan, sa mga pro-admin po o sa neutral lang, hindi magiging maganda. Tingnan yan. Tingnan nyo lang po ang mga comment po dito ng mga netizen, mga kabayan. Meron kasi lang na comment dito. Like for example, si Harry Popper, sabi dito, sinubukan kitang paniwalaan pero di ako nagtagumpay. Napakasinungaling mo kasi. Sabi dito ni Les, wag na lang sabihin yan. Wala sabihin yan. Sabi dito ni Harry Poppers pa rin po, kung gusto ka hiwain, edi sana malalim yan. Di po ako naniniwala. Sabi dito ni IG Robesmore, magtrabaho ka te. Nagaganyan ka dahil during shift. Ito daw ang ginagawa po ni Sara during shift. Sinubukan mong mapapansin pero di ka nagtagumpay. Pamilyang may saltik talaga, mga Duterte. Tingnan niyo, makaban, sabi ito po ni Major Crush, 433 security escorts, tapos may nakasubok pa din, baka puro ghost. Isipin niyo lang na dyan sa sinabi po ni Major Crush, putin lang mo sa information, mga kabayan, 433 po lahat ng mga escort, mga bodyguard po ni VP Sara, mga kabayan. Maniniwala tayo dyan, meron pong naggurgur sa kanya, mga kabayan, na hindi nga halos mahulugan po ng karayom kapag siya po lumalakad. Ang dami pong nakapalibot sa kanya ng mga bodyguards, mga kabayan. 433. Even though kahit nandun siya sa kanyang bahay, meron pa rin po mga bodyguards, mga kabayan. Maniniwala ba tayo na meron pong nagtangka sa kanyang gurgurin siya? Yan po ay katanataduhan. Hindi po naniniwala si Sir Ivan, mga kabayan. Gawa-gawa lang yan. Yan po ay isang pagtatakip lang po sa totoong nangyari. Chikinini. Ay, chikinini ba yun? Or nilasas po ng isang basketballista. So anyways, mga kabayan ko, ipapakita ko nun sa inyo. Ito pong vlog po ni Mike Abe. Kasi nga dito, masasabi dito ni Mike Abe na okay ba tingnan or maging mas may benepisyo ba maibigay dito kay VP Sara kung siya sakali ito maging anti-Marcos, mga kabayan. So ito po ang topic po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Vice President and former Secretary Sara Duterte, kapag nagpagamit sa mga DDS, posible bang masira ang kanyang political career o kanyang ambisyon kung meron man sa 2028 election? Yan ay ating pag-usapan para meron kayong idea kung ano ang mga pwedeng mangyari. Okay? Ngayon po kasi, yung mga DDS vlogger, atat na atat sila, excited sila masyado dahil si Sara ay wala na sa gabinete ni Pangulong Marcos. Ang kanilang inaasahan, lalakas ang DDS, okay, pag sumama si Sara Duterte. Pangalawa, ang kailang sinasabi na nga delikado raw ang ating gobyerno dahil si Sara ay magiging oposisyon na. Ay hindi naman ho katanggap-tanggap na siya ay leader ng oposisyon dahil ang lehitimong oposisyon ay Liberal Party. Sinabi na nga niya ni Attorney Laila de Lima, dating senador, sila ang lehitimong oposisyon kasi meron silang mga programa para sa bayan bilang oposisyon. Ito raw, mga Duterte, wala namang programa kung hindi pagpapatalsik ng administrasyon. Pagpapabagsak lang kay Pangulong Marcos. So hindi yan agenda ng oposisyon. Ang tunay na oposisyon ayon kay De Lima, merong national agenda para sa kabutihan ng bayan. Hindi pagpapatalsik lang ng Pangulo. O yan, kaya debate po. Lalo pong iinit ang kampo ng mga Duterte at Liberal Party, lehitimong oposisyon, pagka inagaw sa kanila o nagpakilala sila na oposisyon. At dahil dyan, yan po kasi ang sinasabi ni Harry Roque, ni Panelo at iba pang mga abogado nila at DDS supporters, nalalakas sila dahil si Sara ay sasama na. Wala naman pong sinasabi until now si Sara Duterte, Vice President, kung saan at ano ang kanyang posisyon.
Ako, ang akin pong analysis at opinion, pag si Sara ay naging anti-Marcos o lumaban kay Pangulong Marcos at kumampi siya sa mga nagpapabagsak sa ating Pangulo, apektado ang kanyang plano kung meron man sa 2028. Kasi hindi na po ganong kalakas, mahina na po yung mga DDS. Galit na ang tao sa sobrang pamumulitika. Mas gusto ng taong bayan magtulungan. Gusto ng taong bayan tulungan si Pangulong Marcos kaysa sa siraan. Kaya nga yung mga anti-Marcos na 2 taon na bumabatikos, hindi nga sila dumadami, paliit pa ng paliit eh. Di ba? Hindi naman pwedeng pag malaki yung mga member ni Kibuloy, iba naman ang layo ni nun. Hindi lang basta pagpapabagsak sa gobyerno, kung hindi ang kanilang paniniwala ay mawawala at hindi dapat kasuhan si Kibuloy. May kaso na nga eh. May warrant of arrest na nga eh. So, yung grupo ni Kibuloy, pag dinugtong pa sa politika, lalo na kawindang-windang sila. Pero gamit na gamit ng mga DDS kasi, yun lang ang meron tao. Pero kahit na kakaunti, may tao pa rin sila. Pero sa totoo lang, hindi sila ganong kalaki. Kaya pag itong si Vice President Sara ay sumama at naging kalaban na ng ating gobyerno, diyan na ho sila matatauhan. Iba ang dating yan. Lalong magagalit. Kung mayroon pang natitira na mga followers ang mga Duterte, okay? Aalis yan pagka naging oposisyon si Sara. Noong una, marami silang supporters sa paniniwalang sila'y kakampi o kakampi kay Pangulong Marcos. Pero after election, bumanat ang mga Duterte kay Pangulong Marcos, dahan-dahang umalis sila. Yung sumuporta kay Vice President Sara ng eleksyon, dahan-dahan silang umalis. Ayaw na nila sa mga Duterte dahil brutal ang mga sinasabi ng mga Duterte laban kay Pangulong Marcos. Kaya yung mga talagang sumusuporta sa ating administrasyon, nadadagdagan pa. Dahil yung mga supporters ng kabila, lumilipat na. Kaya pag si Vice President Duterte ay lumantad at nagpakilalang siya ay sasali sa DDS, ay tandaan nyo, mag-iiba yan. Hindi yan makakatulong sa kanya. Pero alam kong siya ay inuurot, siya ay kinukumbinsi, siya ay hinihintay ng mga DDS. Dahil yung purpose ng DDS, magpalakas sila. Ramdam na nilang mahina na sila eh. Hindi na makasabay si dating Pangulong Duterte sa kailang galaw kasi nga may edad na, pasintabi na, may edad na dating Pangulo. Hindi na nga makatin sa mga rally, madalas daw, may sakit. So, ang inaasahan nila ay itong batang Duterte. Pero, pag ginawa niya yan, malaking sakripisyo at malaking kasiraan ni Sara kapag siya ay naging aktibo, kung sakali, nalabanan niya siraan si Pangulong Marcos. Yan po yan. Lalong magagalit ang Marcos loyalists. Lalong magagalit ang Marcos supporters. At maging yung silent majority, magagalit na rin sa kanya. Dahil wala namang nakitang magandang agenda ang mga DDS. Wala namang nakitang para sa taong bayan talaga ang kanilang pinaglalaban. Gusto lang nila palitan si Pangulong Marcos sa kanilang pagkukumbinsi sa taong bayan. Sa kanilang paninira para makumbinsi nila, mapaniwala nila ang mamamayan. Pero sa loob ng halos 2 taon, wala namang ganung persa. Lumiliit pa sila. At yung mga nagsasalita sa kanilang mga rally, sa mga press conference, lahat yun, mga politiko. Operation pakilala lang yan. Gustong kumandidato sa 2025. O paano naman kayo sasama dun? Yung interest nila pang politika, yung interest lang magkaroon ng posisyon, ginagamit lang po yung mga Duterte. Kaya kawawa rin itong mga Duterte, gamit na gamit. Ewan ko kung ramdam na yan ni dating Pangulong Duterte at ni Sara Duterte, kung na sila'y gamit na may mga political interest na mga sumasama sa kanila for 2025, next year election, ma-local o national. Sa local, wala nagdideklara ng mga mayor. Marami na nga nag-aalisan, marami na nga ayaw sa kanila. Hindi nga sila makakuha ng mga permit para sa rally. So walang suporta. Yung pangilan-ilan na lang ng mga abogado dyan, ng mga politiko, yan na lang po ang kanilang kasama. Pero galit na rin ang mga tao sa kanila kasi nga mga personal. Basta ang pagtalakay sa mga issue personal, wasak ang kredibilidad dyan. Wala ho yung kapanipaniwala. Kasi yung quality ng issue, quality ng kanilang ipinaglalaban, nasisira pag hinaluan ng personal. Kadalasan personal ng issue eh. Yung ba namang adik ang Pangulo, bangag ang Pangulo, mahina ang Pangulo, bumaba ka na dyan, Mr. President, papalitan ka na namin. Bang gano'n? Ano yun? Ano yan? Upuan? Umalis ka dyan, uupo na ako? Hindi. May mandate yan. 31.5 million ang bumoto dyan. Under 1987 Constitution at political exercise.
Diniklear yan, panalo at siya talaga ang Pangulo. Paano mo aalisin yan? Mababago lang yan sa ilalim ng ating batas pag nag-eleksyon sa 2028. Tapos ang kanyang term. Pero sa ngayon, hanggang 2028, malabo. Tandaan nyo sinasabi ko, hindi makakakuha ng malaking suporta ang mga galit sa mga Marcos o nagpapabagsak sa Marcos para palitan yan. Kasi nakikita nila walang holiday, kahit weekend, nagbibiyahe sa mga probinsya ang ating Pangulo, inilalapit at binababa niya sa level ng barangay at bukid ang pagsiservisyo sa bayan. Ayuda kaliwat kanan, proyekto kaliwat kanan, pagtulong sa mga lokal, sa mga farmers, 6 million pabahay program, 1 million land title para magkaroon ng sariling lupa ang mga farmers, pagbibigay ng ayuda sa mga senior citizen, mga disabled person, mga nangangailangan ng pera dahil apektado ng El Nino, apektado ng kalamidad at iba pang problema. Hanggang barangay yan. Paano, di ba? Ay yung mga anti-Marcos, anong programa nila? Wala. Pure paninirala. Totoo yun. Ang puro lang ang kanilang programang kabayan. Gusto na po nilang pabasagin po ang ating gobyerno. Gusto na pong sisiraan po si PBBM at gusto lang tatanggalin po sa pwesto si PBBM. Yan po ang kanilang programa. Kasi wala naman silang naitulong makabayan. Isa nga silang salot ng lipunan. Okay? So anyways, pag-usapan na po natin makabayan kung sino yung ibig sabihin na di umano binuntis po ng isang senador. But before that, isetamar natin. Nandyan po si Aida Sinsuan, Wilmeli Acobera, Marlene Sale, nandiyan po si Marilyn de los Santos, Gemma Camarines, Modra Kels, nandiyan po si Biyahe ni AJTV from South Korea, Haitsu Munez Borromeo, i-shoutout natin si Jemson, si Jimboy, Jeriel, and Regine of Mandawi City, greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Kasama rin po natin si Erickson Tesmo Blanc from Kuwait, i-shoutout na natin ang kanyang kasamahan na nandyan sa Blue Araya Complex, kay Chief Jeffrey at kay Sir Michael. Shoutout daw sa mga membro ng INC members. Shoutout po natin ang taga-barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi to Evelyn Garcia, Jess Tubtub. Shoutout natin si Aurora Mercado and family na nandyan sa Bangaldan, Pangasinan. Nandyan po si Masking Digma, Conrado Amugawin, and hi to Lourdes Pachico from Olongapo City. Okay, so makahabahan ko, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong kung maalala ho natin, di ba napag-usapan po natin si Muka Uson kahapon makabayan, na kung saan may plano po yung kampo ng mga Dilawan, ang kampo po ni Dilima na siya daw yung uunahin at kasama po si Banat Bay na kakasuhan po ni Laila Dilima makabayan. Pero doon po kayo kay TP, baka siguro lang po makasama ito si TP. Kasi nga nabanggit sila doon po sa meeting the other day makabayan, doon po sa room sa isa pong parang I'm not sure kung anong tawag yung makabayan, CyberX yata yan, X-Cyber ba, na parang room na pwede po mag-meeting doon at saka free po ang pumasok ng makabayan. It's up to you kung ikaw ba ay magsalita or ikaw lang po ay magiging parang listener lang makabayan. So doon ko nalaman na ito pong si Muka Uson, si Banat Bay at si TP ay pinagplanuhan po, nakakasuhan po ng kampo ni Dilima. Ngayon makahabahan ko, kasi nga ito pong post, the picture po ni Muka Uson na kung saan meron siyang mukha po dito na dinala sa t-shirt, yung mukha po ni Dilima makahabayan, na sa during po na time na yan, ipinahiya po niya itong si Dilima. Marami pong nakita siyempre sa kanyang picture makahabayan. May kumalat ngayon, the other day nga pala makahabayan, may kumalat the other day at talagang sumabog kahapon makahabayan na di umano. Kasi nga may nag-post po, ito pong si Davao Migrant makahabayan. Si Davao Migrant, isa po siyang influencer diyan po sa Twitter. Si Davao Migrant hindi siya basta-basta makahabayan. As in marami siyang mga koneksyon. Even though kasi si Davao Migrant, siya po isang DDS noon makahabayan. DDS siya noon pero bigla siyang bumaliktad, naging pro-admin po siya na vlogger doon po sa Twitter makahabayan. Sabi niya, asan na nga pala ang POK to sa mga kabayan na ito. Sabi niya yung pokpok na ito. Ang dami kong nabasa sa comment. Nabuntis daw ni Kwan. Yan yung question mga kabayan. Nabuntis daw ni Kwan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa po natin nakita si Muka Uson na may post doon sa kanyang Facebook or saan po ang kanyang mga video, mga pinupuntahan makabayan, wala pang post. Hanggang ngayon, nanahimik po itong si Muka Uson. Hanggang nabasa ko dyan sa baba makabayan, kahit pa yung first pa po na itong napag-usapan si Muka Uson, kasi ito po aking nakita ni Fight the Duterte. Sabi niya,
kabit na raw yan ng isang senador or politiko. Yan sabi, kabit na daw yan mga kababayan. So hanggang meron kong nakita po na comment, sabi dito, sinong Kwan? Kasi tinanong po si Davao Migrant, sinong Kwan ang ibig sabihin? Ang reply po na Davao Migrant, si Boy Silly daw mga kababayan. Di ba kilala natin si Boy Silly? Yung nakita yung putotoy, si Boy Silly mga kababayan. Siya daw yung nakabuntis dito kay Muka daw mga kababayan, kay Muka daw. Sabi dito ni Davao Migrant. Sabi dito, talaga, by the way, ang kapal ng apog ng hilaw mong kababayan, mga walang hiya. Sabi dito na Gracia, di ko pa rin makalimutan yung pagmumura at pagtawag niya kay BP Lenny ng buba daw. Sabi po ni Sutpo Rusa Al-Hakim, kaya di napagkikita dahil ayaw maungkat ang tungkol sa anak nila ni Kwan. Daw makabayan. Pero ayaw ko pong i-confirm na yan po ay totoo. Yan lang po kasi ang sumabog ngayon na balita at saka na-start po yan the other day na daw di umano, ito daw si Muka makabayan, juntis daw at meron daw anak ng isang senador. Sinong senador? Boy Silly na makabayan. Totoo ba yan? Eh mga DBS, totoo ba yan? Totoo bang kumalat mo balita na yan? Na kaya nga pala hindi na nakita natin ngayon itong si Muka makabayan, si Muka. Itong si Muka makabayan, kaya sabi daw, juntis daw. Yun ang sabi po at saka sumabog doon sa Twitter, okay? So anyways, makahaban ko, what do you think? Any comment, suggestion, reaction po sa ating mga topics ng araw? Please feel free to comment dyan sa baba. Babasahin natin yan mamaya ni si Ivan, okay? So nandyan na po kasama natin si Osilo Lim Diesto, si Mezo LB, Junits Jax, Alicia Lee, nandyan po si Lulit Makapagal, Australia La Rusa, nandyan po si Ruben Basinga Salindong, hi to Victor Robin, Gemma Sampilo Camarines, and hi to Rosalie Cartera. Okay, so yan po ating manakal mga balitang araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking inaalay ang araw na ito at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.